Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Minsan pa, aming Diyos, aming kang sinasamba, pinasasalamatan. Napakabuti mong Diyos, wala kang katulad, kahanga-hanga, makapangyarihan ka, Panginoon. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pakikinig, buksan mo ang aming mga puso't kaisipan. At ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, o Diyos, magkaroon kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, ng handang makinig, Panginoon, sa iyong mga aral, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito nga po ay may pamagat na ang kapighatian ng tao. No? Ang kapighatian ng tao. Alam niyo po, hindi ko po ito ginawa pagkatapos ng sunog. Hindi po, no? Talagang, kasi Lunes pa lamang po gumagawa na po ako ng sermon eh. Pagkatapos po ng gawain, Lunes pa lang gagawa na ako ng sermon. Nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, ano po yung magiging mensahe? Una, akala ko hindi ako ang tagapagsalita dito. Dapat sa Caloocan, Bethel po ako. Pero nabago po yun. Yung pala, kailangan nandito ang pastor pagka ganitong may pangyayari, di po ba? Salamat sa Panginoon. Una, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kahanga-hanga ang Panginoon. Bagamat may mga kapatiran tayo na nasunugan, pero naniniwala naman tayo na ang Panginoon ang nagbibigay at nagpo-provide. Pag mayroong inalis ang Panginoon, ang Diyos naman na nagbibigay ng mas maganda. Amen? Patuloy tayong mangapit sa ating Panginoon. Alam niyo po, nung habang nagkakasunog, nasa meeting po kasi ako noon ng school. Kasi po malapit na po yung pasukan. May meeting po ang school board, so nandun po ako, biglang tumawag ang Ate Remy. May sunog nga daw po. Tapos namaya, ito na mga, sa harap ng church. No, sa harap ng church. Sabi ko, makakadaan pa kaya ako, ang daming bombero. No, daming bombero. Pero habang nandun po ako sa Skyway, nakita ko po, ang laki ng sunog. Sabi ko, tapat mismo ng church. Naalala ko agad, si Kuya Joey, dahil tabi niya. Tabi niya. Tapos, hindi na, dito ako dumaan sa kabila. Kaya, tinitingnan ko habang nandyan po ako sa malapit kila Nanay Gina, pinagmamasdan ko po yung apoy. At nakita ko nga po na, sabi ko, Panginoon, yung aming church. Kasi yung darang eh. No? Tapos, iniisip ko yung Venetian blinds. Kasi po, sa init po, ay matutunaw po yan. Pwedeng magdingas. Alam niyo po? Tapos, may humagis po dito sa loob na isang, tag dito, super kalan. Super kalan. Kaya makikita niyo po, yung isang bakal natin, tanggal. Tapos po, nabasag po yan sa lamin na yan. Umabot po hanggang doon. Tapos, natanggal yung ating mga kisame sa baba. Sumabog yung mga yung mga salamin. Kaya ang sabi, kung may tao dito, pastor, patay. Patay dahil dun sa blast. Tapos itinulak po nung lakas nung impact yung ating pong gate. Kaya na umangat po yung pintuan po natin, nasira po yung pinaka-lock, umangat po. Ganong kalakas. Pero sabi ko, Panginoon, iningatan mo. Iningatan mo, iningatan mo. Iningatan mo ang aming bahay sambahan. Alam niyo, pagkatapos ng sunog, karaniwan po dyan, pag ginano niyo po yung ilong ninyo, merong abo. Sabi ni Gabu sa akin, maglilinis tayo, magpapalinis tayo uli ng mga aircon. Sigurado yan. Pero makikita niyo to, no, yung positive na agad yung thinking, no? Pero nagdidingas at may mga sumasabog eh. Magpapalinis tayo. Proklamasyon eh, hindi masusunog yung church. Hindi mo ba? Iniingatan ng Panginoon. Alam niyo po, pagpasok namin dito, habang nagkakasunog pa dyan, sumasabog. No? Pero, bagamat amoy sunog, pero wala yung kulay itim. Dahil lahat ng usok pumapasok ko doon sa church eh.
Tapos po, basag na po yan, pasok po dito. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo, lalo nung nakita ko yung Venetian blinds natin, bumagsak po yun. Nung po, dahil sabi ko, Lord, napakabuti mo. Napakabuti ng Panginoon. Kahanga-hanga ang Panginoon. Sabi ko, sinong tulad ng Diyos na ating pinaglilingkuran? Alam niyo mga kapatid, hindi lugi ang nasa Diyos. Hindi lugi ang nasa Diyos. Iniingatan tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, anuman ang nagaganap, huwag tayong tatalikod sa ating Panginoon. Amen? Bagamat yung mensahe, ang kapigatian ng bawat tao. No? Ang kapigatian ng bawat tao. Mga kapatid, itong kaganapang ito nagpapakita, hindi porkit na born again ka na, ay ligtas ka na. Saan? Sa mga kapigatian. Nandito po tayo sa daigdig na ito na punong-puno ng kapigatian at kalungkutan. Amen? So sabi ko nga ang pamagat, ang kapigatian ng tao. Ang sabi ng mga ngaral 5:17, bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa, hapis, karamdaman, at kabiguan. O mga kapatid, masarap pa ba mabuhay sa daigdig na ito? Sinasabi na, bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa. Sino dito di nababalisa? Di ba lagi tayo nababalisa? Ito, naganap na ito, sobrang pagkabalisa. Alam niyo po ba, para akong tiga rito, nagigising ako ng madaling araw, kumakabog ang dibdib ko. Sabi ko, naulit na naman yung pagkabog ng dibdib ko, naiisip ko yung sunog. Sabi ko, pinatutunayan na ang buhay natin dito punong-puno ng alalahanin. Amen? Balisa, hapis, karamdaman, at pagkabigo. Kabiguan ng tao. Ang buhay ng tao ay puno ng mga pagsubok at kapigatian, mga kapatid. Nang isilang tayo sa daigdig na ito, tayo ay pumasok saan? Sa daigdig na puno ng kalungkutan at kapigatian. Alam nyo, pag silang pa lang ng bata, pansinin nyo, anong ginagawa ng bata? Umiiyak. Ah! Sinilang ako sa daigdig na ito na puno ng kapigatian. No? Biro ko lang po yun, ha? Sa daigdig na ito, puno ng kalungkutan at kapigatian. Ang buhay ay puno ng lungkot. Mula sa personal na problema, hanggang sa mga pandaigdigang problema. Sino hindi nababahala sa mga nagaganap sa mundo? Sabi nga ng anak ko, ang dami ng problema ng Pilipinas. Iniisip mo pa yung pandaigdigan. Sabi ko, syempre kako, nakikinig pa rin ako para sa news ng pandaigdigan. Hindi lang sa daigdig. Dito ang problema natin, impeachment. Awayan ng mga politiko. Pero yung pandaigdigan, pwedeng anumang oras sumiklab yung World War III. Meron lang magkamali. Meron lang mainit ang ulo na leader ng isang bansa. Sumiklab ang World War III. Nakita ko nga yan Super kalam pa lang ang sumasabog Halos magiba yung simbahan natin, hindi po ba? Paano kung bombang malalaki yung sumasabog? Naisip ko tuloy yung nandun sa Gaza, sa Palestine. Di ba? Pag nagbabagsak ng bomba ang Israel, sabi ko, anong nandun sa damdamin ng mga taong naroon? Kung tayong narito kinakabahan tayo, sunog sila kaya? Naisip ko agad yun. So, totoo na ang buhay ng tao ay puno ng kapigatian, problema sa buhay. No? Hindi maiiwasan ng tao ang makaranas ng pagdurusa at paghihirap. Mga kapatid, yan ay realidad ng buhay. Hindi tayo exempted. Saan? Sa pagdurusa at paghihirap. Hindi rin tayo exempted sa sakit, mga kapatid. Tandaan niyo yan, hindi tayo exempted sa mga sakit. Meron nagsabi, pastor ka pa naman, ba't ka nagkakasakit? Ang hirap, ang hina naman ng pananampalataya mo, kapatid. Realidad ng buhay yun.
Hindi dahil sa mahina ang pananampalataya mo. Meron na nagsabi kasi, pastor pa naman, nagkakasakit. Bakit? Hindi ba? Si Superman ba yun? Si Superman nga, namatay na ngayon. Di po ba? Kapatid, ang buhay ay puno ng kapigatian, paghihirap at pagdurusa. Pero, ngunit sa gitna ng kapigatian ng tao, mga kapatid, mayroong pag-asa. Yan ang tandaan natin. Sa gitna ng kapigatian ng tao, mayroong pag-asa at kagalingan na maaari nating matagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Hallelujah! Kapatid, kung ang buhay ng tao ay puno ng lungkot, no? Talakayin natin, ano ba ang kapigatian ng tao? Unahin muna natin yon. Ano ang kapigatian ng tao? Ang sabi ng mga Ngaral 5:17, bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa, hapis at karamdaman at kabiguan. Mga kapatid, tingnan ninyo. Ang mga kapigatian ng tao. Ano? Una, pisikal na kapigatian. Mga sakit, karamdaman. Sino dito hindi nakakabalita ng mga tao mayroong karamdaman? Ako nga madalas nakakarinig ako, minsan pumupunta ako sa ospital at may mga sakit, na may mga tao may sakit. At mahirap. Mahirap ang mayroong sakit. Anong mararamdaman mo kung ikaw ang mayroong kang kapamilya na mayroong may sakit? Lalo na kung ang sakit ay maluba, anong mararamdaman mo? At anong mararamdaman mo kung ikaw rin naman yung taong may sakit? Anong mararamdaman mo? Masaya? Matutuwa ka ba? Pag sinabi sa'yo ng doktor, may taning na ang buhay mo, matutuwa ka ba nun? Sasabihin mo ba, ay, thank you. Thank you, Doc. Hindi, iiyak ka. Iiyak ka, malulumbay ka. Mapipigati ka. Amen? Hindi ka sisigaw ng tuwa, hindi ka sisigaw ng tuwa ng pagkatuwa. Hindi ka papalakpak. Paano kung isa kang yung pamilya mo may sakit at sasabihin ng doktor sa iyo, may sakit siya. Ano ang mararamdaman mo para sa kanya? Masaya? Hindi, di ba? Lungkot. Malulungkot po tayo. Yan ang kapigatian ng tao. Isa yan. Alin yun? Pisikal. Mga sakit na karamdaman. No? Mga sakit, karamdaman, at kapansanan na maaaring maranasan ng tao. No? Dito sa daigdig na ito, punong-puno ng sakit. At yan ang nagbibigay sa atin ng kapigatian, lungkot. Lagnat pa nga lang, di po ba? Natatakot na tayo. Pagpapakita dito sa daigdig na ito, hindi tayo exempted sa karamdaman, mga kapatid. Isa ang karamdaman ng tao sa nagbibigay sa atin ng alalahanin. Tama po ba? Isa yan. Ano pa? Emosyonal, nakapigatian. Yung ating nararamdaman, mga problema sa relasyon. Nag-aaway. Magkaibigan, nag-aaway. Mga simbahan, nag-aaway. Mga pastor, nag-aaway. Nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Di po ba? Hindi ka ba makakaramdam ng lungkot? Di ba na, mga kapatid, kung mga mananampalataya tayo, makakaramdam tayo ng lungkot kapag nakabalita tayo ng mga naghihiwalay. Pamilyang naghihiwalay, pamilyang nawawasak, mga anak na nawawalan ng nanay, nawawalan ng tatay. Hindi ka ba malulungkot niyan? At sa daigdig na ito, parang normal na. Di po ba? Parang normal na maghihiwalay ang mga mag-asawa. Kapatid, hindi ka kaya nalulungkot kapag isa sa pamilya mo nakakaranas ng ganon? Hiwalay.
Tapos makikita mo yung mga anak, wala silang nanay, wala silang tatay. Di ba nakakalungkot? Malungkot po ba? O masaya? Malungkot. Malungkot. Ano mararamdaman mo kapag mayroon kang mahal sa buhay na namatay? Magsasaya ka. Ay, praise the Lord, hallelujah, namatay na siya. Ganun ba? Hindi. Kahit alam mong na kay Kristo at alam mong may kaligtasan yung mahal mo sa buhay, kapag namayapa yan, pag namatayan, iiyak ka, magdurusa ka, malulumbay ka. Amen? Ang Panginoong Jesucristo nga nung narito siya sa lupa, naranasan niya to. Naranasan niya, umiyak ang ating Panginoon. Kaya unawa tayo ng Panginoon Unawa tayo ng Panginoon. Kapatid, isa sa mga pagdurusa ng tao sa daigdig na ito, kamatayan. Tama po ba? Tama? Kamatayan. At ayaw natin ng merong namamatay. Sa totoo lang, gusto nyo bang may namamatay? Ayaw nga natin Yan nga, di ba? Minsan naiisip ko, Lord, sana wala na lang namamatay. No? Alam nyo, yun naman ang disenyo talaga ng Panginoon. Dapat talaga ang tao hindi namamatay. Naisip ko, Lord, sana hindi na lang namamatay ang tao. Ako nga habang nagkakaedad, tapos nakikita ko yung sa Facebook, makikita ko kaibigan ko namatay. Naisip ko, nawawala na sila. Nalalagas na. Hindi ko naiisip na, uy, salamat, buhay pa ako. Hindi, nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Bakit? May nawawala May namamatay. Kapatid, isa yan. Kaya nga ang sabi, ang isa sa pinaka, dilubyong inaabot ng tao, hindi lang yung masunugan ka. Ang pinakamabigat, yung namatayan ka. Ang tagal-tagal mong dinadala. Ang sakit-sakit. Gusto mo siyang makausap, hindi mo makakausap. Di ba? Pag natingin ka dun sa lugar na yun yung inuupuan niya, naaalala mo siya. Naalala ko, meron akong hinahanap na isang papeles. Sabi ko, ang mami, alam to No, alam to. Kung buhay lang ang mami, alam niya kung saan nakalagay ito. Kita nyo? Naisip ko, mami ko, alam to. At ang hirap. Sino dito hindi naghihirap kapag, di ba? Kahit matagal nang namatay, naaalala pa rin natin. At masakit. Masakit ang mamatayan. Tama po ba? Masakit. Ano pa? Bukod sa pagkamatay ng tao, anong emosyon ng tao na nagbibigay sa atin ng kapigatian? Pagkawala. Di po ba? Maraming bagay sa mundong ito na nagbibigay sa atin ng lungkot. Lungkot. Ito yung pangatlo na nagbibigay ng lungkot sa tao at pagdurusa ng tao. Alam niyo kung ano? Ito yung sa lahat, ito yung pinakamalala. Ano yun? Spiritual na kapigatian. Akala ko yung pagkamatay na yung pinakamatinding dilubyong aabuti ng tao. Hindi po. Hindi po pala. Alin? Yung spiritual na kapigatian. Ang panlalamig sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, yan ang pinakamatindi na kalungkutan na aabuti ng isang tao. Na alin, yung dati kang mainit na mainit sa paglilingkod, mainit na mainit ang pananampalataya mo sa Panginoon, tapos nakita mo na lang ang sarili mo, nanlalamig ka na. At nakita mo na lang ang sarili mo, hindi mo na mahal ang Panginoon. Maraming faktor sa daigdig na ito na pwedeng magpahiwalay sa atin
sa Panginoon at pwedeng magpalamig sa ating mga pananampalataya. At ang pinakamatindi, sabi ko nga, na makita natin ang ating mga sarili na nanlalamig ang ating mga pananampalataya. Bakit? Tingnan ninyo, yung pakiramdam mo na hiwalay ka sa Diyos, hindi ba malungkot yun? Yun ang pinakamalungkot. Akala ko yung pagkamatay lang ng mahal sa buhay ang pinakamalungkot. Mga kapatid, ang pinakamalungkot na nagaganap sa tao, yung makita natin ang ating sarili, hiwalay tayo sa Diyos. Hallelujah. Pero may pakiramdam na, nagpe-pray ka, pero parang wala ang Diyos. Minsan sabi ko, pray kami ng pray, ni Belia. Pray kami ng pray. Sabi ko, ba't gano'n? Parang wala ang Panginoon. Punta nga tayo kay Pastor Jun. Pastor, bakit gano'n? Pray ako ng pray. Pray kami ng pray. Parang hindi kami naririnig ng Panginoon. May faith naman ako sa kanya, Pastor. Sabi sa akin ni Pastor, gano'n ka naman nakatitiyak? Na habang nananalangin ka, hindi nakikinig ang Diyos. Oo nga. Kita nyo? Minsan malapit ka na sa Diyos, pero yung pakiramdam mo pa, parang wala ang Diyos. Tahimik. Bakit? Dahil hindi tumutugon sa ating mga panalangin. At nararamdaman natin, parang walang Diyos. Parang ang layo natin sa Diyos. E di lalo, kung nanlalamig ang pananampalataya mo sa Panginoon, yun, totoo, malayo ka sa Panginoon. At yan ang pinakamahirap, na makita natin ang ating sarili, mga kapatid, na ang layo-layo na natin sa Diyos. Tandaan natin, hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Hindi lalayo ang Diyos sa atin. Laging ang Diyos papalapit, nag-aanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan lubas sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Laging may paanyaya ang Panginoon. Ayaw ng Diyos na malalayo ang tao. Pero sino ang lumalayo? Ang tao. Ayaw ng tao. Tapos sasabihin ng tao, mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Pastor, di naman ako nakakalimot. Kung hindi ka nakakalimot, pumunta ka doon sa sinasabi mong hindi mo nalilimutan. Kapag mahal mo ang Diyos, pupunta ka kung saan nagdiriwang ng pananambahan sa Diyos. Dahil ang lungkot-lungkot ng malayo sa Diyos. Malungkot ng nasa kasalanan. Malungkot na hindi una ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, but seek first the kingdom of God. Hindi maintindihan ng tao. Hindi po ako galit. Tuwing may magpapapray sa akin, pag-pray mo yung business namin. Pag-pray mo yung kasakyan. Always, ang mensahe, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi maintindihan. Seek first, una. Una ang Diyos sa hanap buhay. Una ang Diyos sa minamahal. Una siya lagi. Seek first the kingdom of God. Ano pa? And His righteousness. And all. Lahat yun sakop. Hindi maintindihan. Sabi ko, Panginoon, ba't hindi maintindihan? Kapatid, kahit anong gawin natin, pray, sa business mo, sa hanap buhay mo, kung hindi mo maiintindihan yung seek first the kingdom of God and His righteousness, mga kapatid, malungkot ang buhay.
Halungkot. Kailangan una lagi ang Diyos. Bakit? Bakit yun? Bakit una lagi ang Diyos? Kapatid, kasi sa mundong ito, punong-puno ng kapigatian. Nakuha niyo po? Kapag una ang Diyos sa buhay mo, mawala man ang lahat ng ito, lahat ng all these things, mawala man yan, hindi babagsak ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi siya una. Hallelujah! Hindi po ako galit. Hiwalay ang tao sa Diyos. At ito ang pinakamalungkot. Pastor, pag-pray mo ko, bakit? Magkaroon ako ng trabaho. Magkaroon akong trabaho. Binigay ng Panginoon ng trabaho. Ano gagawin mo kung binigay ng Lord ang trabaho? Bumalik ka sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay. Ba't ka hindi dumadalo? Pastor, baka mawalan ako ng trabaho. Ang Diyos ang nagbibigay ng trabaho. Unahin mo siya, matanggal ka man sa trabahong yan, bibigyan ka ng Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng trabaho. Hallelujah! Ba't hindi, di po ba? Ba't di ka nakakadalo? Sayang po yung paninda namin eh. Ang Diyos ang magbibigay ng mamimili. Ang lungkot-lungkot ng tao. Bakit? Hiwalay. Di ba yung mahiwalay tayo sa taong lungkot-lungkot? E di mas malungkot kung hiwalay ka sa Diyos. Kapatid, mas malungkot kung hiwalay tayo sa Diyos. Hallelujah! Kag may sakit ka, lalo kang lumapit sa Diyos. Lalo kang lumapit sa Diyos kapag may sakit ka. Amen. Pag pinagpapala ka, lumapit ka sa Diyos. Pag may karamdaman ka, lalo kang lumapit sa Diyos. Mahirap ang hiwalay sa Diyos. Mga kapatid, ulitin ko, mahirap ang hiwalay sa Diyos. Hallelujah. Kung ang tao ay puno ng kapighatian, kung ang tao ay puno ng kapighatian sa daigdig na ito, ano ang tugon? Kapatid, puno ba ng kalungkutan, kapighatian ng mundong ito? Kahit ba po ba mananampalataya tayo, nakakaramdam tayo ng kapighatian? Kung puno ito ng kapighatian, ang daigdig na ito, ang sagot, pagtitiwala sa Diyos. Trust in the Lord. Pagtitiwala. Ang sabi ng awit 34:18, malapit ang Panginoon sa mga nadudurog ang puso. Ano sabi? Malapit ang Panginoon sa mga nadudurog ang puso at inililigtas niya ang mga nalulumbay. Sino dito ngayon ang nadudurog ang puso, mga kapatid? Hindi durog ang puso nyo. Praise God. Malapit ang Panginoon sa mga nadudurog ang puso at inililigtas niya ang mga nalulumbay. Example, nabanggit na ni Julie kanina. Ito yung naawa na siya. No? Si Job. Si Job ay nakaranas ng matinding kapigatian sa mundong ito. Nakaranas siya ng pagkawala ng lahat ng kanyang ari-arian. Mga kapatid, si Job, lahat ng ari-arian nawala. Lahat ng kayamanan nawala. Pinakamasakit, lahat ng anak ni Job namatay. Isipin niyo, lahat ng kanyang mga anak
namatay. Sa isang araw, isang balita. Ninakaw lahat ng ating mga ari-arian. Tapos, nagtitipon ng mga anak ninyo. Nagkakasiyahan, biglang umipang malakas na hangin, bumagsak ang kanilang pinagtitipunan, patay po silang lahat. Ako lang ang nakaligtas. Lahat yan, naranasan ni Job. Ano pa? Naranasan rin ni Job ang matinding kasakitan ng kanyang katawan. Ngunit, lahat ng yan, nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Hindi nawala ng pananampalataya si Job. Ang sabi ni Job, sa kabila ng mga bagay na nagaganap na ito, mga salita, na nagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos, sa kabila ng kapigatiang naranasan niya at dumadating na balita. Ano sabi ni Job? Job chapter 1 verse 20 hanggang 21. Tumindig si Job at pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatiri pa siya sa lupa. Nagpatira pa sa lupa at nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, sino ang makapagpupuri sa Diyos sa kabila ng ang kanyang mga anak na ngamatay lahat, sa kabila ng kanyang lahat ng ari-arian na ubos, pero si Job hindi niya sinumpa ang Panginoon. Nagpatira pa siya sa lupa. At nagpuri sa Diyos. Verse 21, ang sabi niya, eto, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay, siya din ang kukuha. Purihin si Yahweh. Hallelujah. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Mga kapatid, si Job, tao. Pero tignan ninyo, bakit siya nakapagsalita ng ganito? At hindi niya sinumpa ang ating Panginoon. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kilalang kilala ni Job ang Panginoon. Lagi siyang nananalangin sa Panginoon. Kilala niya ang Diyos. Kaya nga sabi, hubad akong lumabas sa daigdig na ito, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang kukuha. Kilala niya kung sino ang Diyos. Siya ang sa kanya nanggagaling ang biyaya, o sa kanya rin, siya rin ang may karapatang kumuha nito. Anong kasunod? Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Amen? Alam niyo mga kapatid, meron pang isa eh. Kadalasan mga tao rin sa paligid natin ang pinanggagalingan nung ating panghihina ng ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang yung kaganapang nanggaganap sa buhay natin. Minsan yung mga taong nakapaligid sa atin. Minsan yung mga kapwa mong mananampalataya, nakapagbibigay ng panghihina. Naranasan niya ni Job. Kapamilya niya. Mahal na mahal niya. Sino? Asawa niya. Asawa niya. Yan yung sabi, Job chapter 2 verse 9. Sinabi sa kanya ng kanya asawa, hindi ka pa ba magbabago? Pansinin niyo yun. Akala mo, pag tinignan mo yun, hindi ka pa ba magbabago? Saan? For good? Di mo ba? Hindi ka pa ba magbabago? Hope. Ang sabi, tingnan niyo yung kasunod. Hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos. Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Bakit? Kasi nga diba, bukod dun sa pagkawala ng kanyang mga anak at mga ari-arian, sinaktan ni Satanas. Mula ulo hanggang paa niya, mayroong karamdaman, mayroong sugat. Kaya nga inilapas na sa bahay. Sipin niyo yun. Imbis na makaramdam siya ng pagkalinga ng kanyang asawa, alagaan siya, inilabas siya sa labas ng bahay. Marahil bakit? Marahil may amoy. Bakit? Mula ulo hanggang paa, nagsusugat ang katawan ni Job.
Hindi mo malaman kung mahal ng asawa niya eh. Maaring baka nasabi niya yun dahil nahabag siya kay Job. Pero tingnan niyo yung lumalabas sa bibig ng kanyang asawa, di ba? Isang salita ng kahangalan, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi ka pa magbabago? Pinupuri mo pa rin ang Diyos sa kabila ng mga bagay na nangyari sa iyo? Hindi ka pa ba magbabago? Hindi mo pa ba siya susumpain? Hindi ka pa maghihiwalay sa Diyos na yan? Sumpain mo na nang mamatay ka na. Naunawaan niyo po? Pero mga kapatid, ang galing ng sinabi ni Job. Tingnan ninyo. Sinabi yan ng asawa ni Job. No? Yan ay nag-aalis ng pagtitiwala ni Job, maari sa Diyos. Pero sabi ni Job, sa chapter 2 verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Wala ka sa tamang katinuan. Parang ganon. Hindi mo nalalaman yung sinasabi mo. Tingnan nyo, imagine ninyo, isang tao na punong-puno ng sugat sa katawan, sa kanya lumalabas yung salita ng puno ng pag-asa at pagtitiwala. Sabi ng asawa niya, sumpain mo na nang mamatay ka na. Hindi ka pa magbabago? Sabi ni Job, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Parang ganito, bakit ko susumpain ng Diyos? Alam nyo, makapagsasalita lang noon, kapag mahal na mahal mo ang Diyos. Si Job, makikita natin, kaya niya sinasabi ang mga bagay na ito kasi mahal na mahal niya ang Panginoon Diyos. Napakalalim ng relasyon niya sa Panginoon. Inuuna niyang hinanap. Seek first, natagpuan niya yung kingdom ni Lord. Amen? And His righteousness, hindi siya nagkakasala. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Ano sinabi pa ni Job? Kaginawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Wow! Sino dito gusto ng blessing? Amen! Pag blessing, ang sarap niyan. Di po ba? O sino dito gusto ng kapighatian? Huwag naman, pastor. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang, pastor. Total, pastor ka naman. Di ba? Madaling mag-amen kapag puro blessing. Madaling magpuri kapag puro pagpapala. Pero sabi ni Job, kaginawahan lang ba ang tatanggapin mo? Sabi niya, kaginawahan lang ba ang tatanggapin mo? At hindi pati kahirapan? Tintin, no? Pagtatayo lang ba ng bahay ang tatanggapin mo? Paano kung masunog? Hindi mo ba kayang purihin ng Panginoon? Di po ba? Pag may namatay, pag gumagaling ba ng ba, tsaka ka magpupuri sa Diyos, paano kung mamatay? Susumpayin mo ba ang Diyos? Nakakita ako ng ganyan. Hindi ako mahal ni Lord. Hiniya niya ako. Hindi. Realidad. Sabi nga ni Job siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Sino nakabalita nung disgrasya sa Esitex? Alam niyo po ba yung isang buong nasakay sa van na yon? Kristiyano, mananampalataya pala. Patay ang lahat ng kanyang mga pamilya. Driver, siya yun. Pamilya niya yung nakasakay. Siya lang ang nabuhay. Anong sabi nung ini-interview? Alam nyo, pinatawad ko na po yun Kasi po, alam ko naman po yung aking pamilya, pahiram lang ng Diyos sa akin. Sabi ko, Diyos ko po. Sa kabila ng nakaburol, sabi niya,
Pahiram lang naman po sila sa akin ng Panginoon eh. Kita ninyo yun? Alam nyo, makagagawa at makapagsasalita lang noon kapag tunay kang nagmamahal sa Diyos. Sabi ko, mahal niya ang Panginoon. Mahal niya ang Panginoon. Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. Praise God. Pwede pala na dumaranas tayo ng kapighatian, pero hindi tayo magkakasala. Bakit? Paano? Hindi ka tatalikod sa Diyos. Kahit anong nagaganap, hindi ako tatalikod sa Diyos. Kanino pa ako pupunta? Isipin niyo mga kapatid, kanino pa tayo pupunta? Sa tao? Limitado ang tao. Kanino ka pupunta? Kanino pa ba ako pupunta? Di sa Diyos lang. Alam niyo mga kapatid, kung mananalangin tayo, sabihin natin sa Panginoon, patatagin mo, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo. Ang aming pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, kapag ka nakikita ng Diyos na tayo'y nananampalataya sa Kanya, higit niyang ipinakikita ang Kanyang mga kamanghamanghang gawa para lalong lumakim, lumawak, lumalim yung ating mga pananampalataya. Hallelujah! Yung pagsubok, pinapalitan niya ng kagalakan. Yung karamdaman, pinagagaling ng Panginoon, pwedeng gawin ng Diyos yun. Makapangyarihan siya eh. Ngayon, kung kunin, kung mawala, sa Diyos ka pa rin ba? Kapatid, kung kunin ang hanap buhay mo, sa Diyos ka pa rin ba? Kung kunin ang mahal mo sa buhay, sa Diyos ka pa rin ba? Naalala ko noon, na-share ko na dito, nais kong ulitin. Habang naghihingalo ang mami namin, ang haba niya naghingalo, ang lakas ng puso ng mami. Kasi nabutas na yung kanyang bituka, pag sinalinan mo ng dugo, dudumi rin niya. Sabi ng doktor, wala nang chance. Ano mararamdaman mo? Alam niyo, nung gabing yon, na nakita namin ganoon, magkasama kami ng kapatid ko tsaka ni Belia. Alam niyo kinakanta namin? Umaawit kami ng papuri sa Panginoon. Maawit kami ng papuri sa Panginoon. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. Pero nyo, may namamatay. May naghihingalo. At mami namin yun. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to you. Singing, I love you, Lord. May namamatay. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Kapatid, maaawit ba natin ito? Kung nakita natin, isinasara yung ating tindahan dahil nalugi. Maaawit ba natin ang bagay na yan? Kung may kinukuha sa buhay natin? Kapatid, madaling magsalita ng oo kung wala tayo sa sitwasyong iyon. Amen? Pero pag naroon tayo sa sitwasyon na iyon, magagawa mo lamang umawit ng papuri sa Panginoon kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah! Sabi, kahit na anong nangyari, hindi man lamang nagkasala si Job sa salita.
Mga kapatid, sa gitna ng kapigatian, mahalagang manatili tayong nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos at sa lahat ng Kanyang plano para sa atin. Purihin ang Diyos. Pangalawa pa lang, mga kapatid. Anong magagawa mo para mawala? Bagamat mayroong kapigatian sa daigdig na ito, ano ang pwedeng gawin ng isang mananampalataya? Una, sabi ko kanina, trust in the Lord. Basic, di ba? Basic, pero hindi natin nagagawa. Hindi tayo nagtitiwala. Mas nagtitiwala tayo sa tao. Tama? Sabi ni Lord, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa akin, sabi ng Panginoon. Pangalawa, panalangin. Yan. Kapag dumarating ang kapigatian, pinakamagandang magagawa ng isang mananampalataya, manalangin. Pray. Bakit? Makapangyarihan ang panalangin. Ang panalangin na kapag move mountains. Amen? Kasama kasi doon yung faith. Ang pananampalataya na kapag papalipat ng mga bundok. Bakit? Paano nangyayari yun? Pray! Nagpe-pray ka. Amen? Kapatid, manalangin. Ang sabi ng unang Tesalonica 5:16-18, magalak kayong lagi. Wow! Napipighati ka? Rejoice! Nagsara! Tindahan mo, rejoice! May namatay, rejoice! May sakit, rejoice! Nagkasunog, rejoice! Nung dumating kami dito, sabi ko, wow! Ang daming bubog! Bagsak ang kisame! Ang daming gagawin, rejoice! Tapos pagtingin ko, sunog yung bahay ni Kuya Joey, rejoice! Kapatid, rejoice ba yun? Kaya sabi ni Lord, sabi ng unang Tesalonica, sabi ni Pablo, sulat niya sa mga Tesalonica, maggala kayong lagi. Verse 17, maging matyaga sa pananalangin. Verse 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Hallelujah! Alam na alam ni Paul kung sino ang Diyos. Kaya sabi niya, rejoice, rejoice! Manalangin kayong walang patid. Amen? Bakit? Ang sabi niya, sapagkat yan ang kagustuhan ng Panginoon Diyos. Pastor, gusto ng Panginoon, masunugan kami. Alam niyo po ba, minsan, kadalasan pala, doon sa gitna ng problema, doon gumagawa ang Diyos. Yung problema natin, papalitan ng Diyos ng patotoo. Natunay na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hallelujah! Ano sabi ng tao kay Ate Tere? Tere, ang lakas nyo kay Lord. Kortina nga hindi nasunog. Sa kayo nakakita? Nakita ko yung apoy gumagano. Sabi ko sa anak ko, Gabo, sunog na ang bahay ng Kuya Joey. Totoo naman, nasunog. Pero tignan ninyo, buo pa rin yung kortina ni Ate Tere. Kulay green pa rin. Hallelujah! Di ba ba? Green. Green pa rin. Hangga't may pinsala. Pero kasi nga, pinahintulot ito ng Panginoon para sa mga ganitong kaganapan, gagawa ang Diyos. Doon sa tila walang daan, Pastor, paano namin mapapagawa ito? Sabi sa akin ni Kuya Joey, Pastor, siguro kailangan ko ng 200,000, no? Alam niyo, tinitignan ko, maaari. Nakakita ko ng baston doon sa gilid ni Kuya Joey. Kinuha ko.
Ginanong ko yung pamakwan. Kuya Joey, buo pa. Kuya Joey, pwede pa to, pwede pa, Pwede pa. Pero ganito, may tinanggal si Lord, tila walang daan, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hallelujah! God will make a way. Amen? Hallelujah! God will make a way. So, sa tila walang daan, bumuka ang dagat. Bakit nandoon? Sa wilderness, sabi nung napanood niyo yung Ten Commandments, ang sabi ni Pharaoh doon sa doon sa palabas, yung Diyos ni Moises ay isang walang kwentang general. Walang kwenta daw general yung Diyos ni Moises, sabi doon sa palabas ng Ten Commandments. Sabi, pero mo nalagay sila sa dagat. Pero hindi niya alam, bubuksan ng Panginoon ang dagat. Amen? Bubuka ang dagat, lalakad. God will make a way. Pag walang daan, kagawa ang Diyos. Sabi doon, yan ang kalooban ng Panginoon. Maggalak kayong lagi. Rejoice, rejoice in the Lord always. Maggalak kayo. Bakit? Kasi nga, yung ating mga kalungkutan, papalitan ng Diyos ng kagalakan dahil gagawa ang Diyos. Pray, pray. Kapag nakita ng Panginoon, nananalangin, dumudulog. Ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa. Hindi kaya nagsugo ng anghel ang Panginoon para proteksyonan ang ating bahay-sambahan, para proteksyonan pa rin naman yung bahay ni Kuya Joey. Hindi po ba? Hindi kaya nagsugo ang Panginoon. Ano sabi kay Ate Tere? Ang lakas nyo kay Lord. Ang lakas nyo kay Lord. Kapatid, rejoice. Kapag may karamdaman, rejoice. Pastor, may sakit na, rejoice pa. Rejoice. Kapag kamahal mo ang Panginoon, alam mo sa langit ka pupunta, rejoice. Rejoice. At magagawa lang yan ng isang taong mananampalataya. Rejoice sa gitna ng ikaw ay kukunin na ng Panginoon. Rejoice. Gusto niyo uling kwento ko sa inyo? Yung lola kong pastora, may sakit sa puso, pumunta sa isang ospital. Ayaw kong bagitin kung ano ospital. Baka i-mute tayo. Pumunta siya sa ospital. Sa doktor niya, sabi ng doktor niya, Nay, bakit ka pa pumunta dito? Mamamatay ka na. Pero mo yun, Nay, ba't ka pa pumunta dito? Malapit ka na mamatay. Uwi na, Nay, uwi na. So, umuwi lola ko. Pastora yun Umuwi siya. Alam niyo kung saan pumunta? Sa parlor. Yan yung lola ko na sabi sa akin, nanood ako ng sine, kasama ko si Belia. Maalaman! Yan yung lola ko na yon. Nung malapit na siyang mamatay, sinabi ng doktor sa kanya, Nay, umuwi ka na, mamamatay ka na O kapatid, kung ikaw pumunta sa doktor, sabi nabi sa'yo, mamamatay ka na. Ano gagawin mo? Iyak. Di ba? Iyak. Mamamatay na ako, Panginoon. Di ba? Pero alam niyo kung saan pumunta ang lola ko? Sa parlor. Sa parlor. Bakit sa parlor? Inatake pa nga sa parlor. Tinawag ako nung nanggugupit. Pinuntahan ko doon. Bakit naman dito ka pa pumunta? Lola ka ako. Ba't ka pumunta dito? May sakit ka. Sabi kasi sa akin ng doktor, mamamatay na daw ako. Ba't dito ka pumunta sa parlor? Kasi gusto kong magpagupit. Para pagharap ko sa Panginoon, pati yung lupa kong katawan, gusto ko maganda sa harapan ng Diyos. Wow! Ready, ready. Ready siya. Bakit niya nasabi yun? Bagamat yung katawan lupa, alam naman ng lola ko, babalik lang sa lupa.
Pero sabi niya, gusto ko pati yung katawan lupa ko, pagharap ko sa Panginoon. Maganda. Kapatid, magagawa lang yon ng isang taong mahal ang Diyos. Magagawa lamang yon ng isang taong alam niya na ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay pinahihintulot ng Panginoon sapagkat yon ang kalooban ng Diyos upang lalong lumakas ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi magpapakilala siya. Kapatid, tandaan natin, hindi laging mamamatay. Magpapagaling ang Diyos para lalo kang mamangha. Amen? He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead you. Put your trust in me. Sabi nung kanta, how big is our God? Kapatid, gaano kalaki ang problema mo? Gaano kalaki ang problema natin? Kuya Joey, gaano kalaki? Yung 200,000. Ang hirap kunin nun, no? How big is our God? And how great is His name? He's the faithful one, forever the same. Isipin niyo yun, forever the same. Yung Diyos na nagpabuka ng dagat para dumaan ang mga Israelita, yun rin yung Diyos natin ngayon, forever the same. He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead you. Put your trust in me. O kanino ka pa magtitiwala? Kay Satanas? Sa Diyos. Sa Diyos. Kaya niyang buksan ang dagat. Bakit? How big is our God? Kapatid, damahin mo ngayon. Damahin mo ngayon. Sino may problema? Ang bigat-bigat. Sa mga nanonood, sino may problema? How big is our God? And how great is His name? He is the faithful one, forever the same. Pray. 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 Kung may suliranin, pray. Ang panalangin ay isang makapangyarihang sangkap upang makahanap ng kagalingan at kapayapaan sa gitna ng kapigatian. Ang panalangin. Ang sabi ng awit 34:18, malapit ang Panginoon sa mga nadudurog ang puso. Yan ang panghawakan natin. Kapag nadudurog yung puso natin dahil sa mga problema at suliranin, ang sabi ng awit, malapit ang Panginoon sa mga taong nadudurog ang puso. Nagpe-pray ka, Lord, nadudurog ang puso ko, ang sakit-sakit. Malapit ang Panginoon sa mga taong nadudurog ang puso. Sa mga taong broken-hearted, malapit ang Panginoon. Hallelujah! Ang lapit-lapit ng Diyos. Kapatid, yung nangyari ngayon na ito, samantalahin. Samantalahin. Na samantalahin na makita ninyo ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos dahil nakaluhod ka at nananalangin, Lord, imposible po ito mangyari, Lord. Pero sa iyo walang imposible. Lahat ng bagay kaya mong gawin, Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong magtiwala sa ating mga kakayahan. Huwag tayong magtiwala lang sa gobyerno. Magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Keep on praying, praying. Hallelujah! At kapag nagtitiwala sa Panginoon, magpapakita ng mga kamangha-mangha ng bagay ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabi, eto alam ni Omel to
Dito ko po tatapusin. Hayaan yung magkwento ko. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga pagluha, papalitan ng Diyos ng kamangha-mangha. Mami niya, epileptic. Umiinom ng gamot habang siya'y pinagbubuntis. Sabi ng doktor, huwag kang magbuntis, hindi pwede. Talaga namang hindi pwede. Kasi umiinom siya ng malalakas na gamot. Matutunaw ang bata, hindi pwede. Kung lumabas man, may diferensya ang bata. Wag. Matigas ang ulo. Sige. Nagkaanak. Habang pinagbubuntis, inaatake ng matindi. Isang buwan dun sa ospital. Tapos sabi ng doktor, ano yung ultrasound? Tapos sabi ko, Dok, sama po ako. Para po kahit man lamang sa ultrasound, makita ko yung apo ko. Nakuha nyo? Sama po ako para kahit sa ultrasound, makita ko yung apo ko. Kasi yun yung una kong apo eh. Para makita ko man lang. Sige. Sinama ako. Nakita ko. Tapos nasiyahan ako. Sabi ko ba, yun yung apo ko. Nakita ko. Tapos, sabi ng doktor, save na lang po natin yung mother ha. Yung mother. Pero po yung bata, baka hindi. Lumabas po man yan, kulang ang kamay, may diferensya. Sige po. Alam nyo, laging tanong sa kanya, at yun naman ang totoo po yun. Totoo yung sinasabi ng mga doktor. Sabi ng doktor sa kanya, dinugo ka na. Kasi prepared ng doktor, saan? Mawawala yung bata. Isa-save na lang yung mother eh. Kasi nga, nagtitake ng mataming gamot sa epilepsy niya. Lumaki yung tiyan. Pray. Lord, lalabas siyang normal, Lord. Alam niyo, nung pinanganak yung una kong apo, si Omel, alam niya, sabi ko, miracle baby ka. Dinala ko rin dun sa ospital na yon na nagsasabi na kulang. Tapos yun rin yung mga doktor. Alam niyo, paglabas ng doktor, sabi sa amin, buo po siya, buo. Alam niyo, may picture pa sila. Nagpa-picture pa. May selfie pa kay Omel. Kasi nga, patunay na kamangha-mangha ang Diyos. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, kaya niya. Wala imposible sa Panginoon. Kaya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya niya. Hallelujah. Kaya pag nakikita ko si Omel, nagpapaalala sa akin ng kamangha-manghang gawa ng Diyos. Hallelujah. O, yun. Guwapo pa. Kamukha ng lolo. Di ba? Mga kapatid, yan ang Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Manalangin tayo sa Kanya. Ano man ang nagaganap, magtiwala tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang kapighatian ay isang bahagi na ng buhay ng tao. Ngunit hindi ito dapat magdudulot ng pagkalungkot at pagkapagod. Sa halip, maaari nating gamitin ang bawat pagsubok para lumago ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Hallelujah! Mag-worship tayo kay Lord. Ay, isipin nyo na lang, kung nasunog to, saan tayo sasamba? Di ba? Pwede naman sa ilalim ng puno ng mangga. Wala naman mangga dito. Di po ba, umuulan pa. Pero tingnan ninyo, meron tayong, di ba, pinanatili ng Panginoon yung bahay-sambahan natin. Hallelujah! Salamat. May mga kapatiran na hindi rin naman pinahintulot na bukasyon. Agad-agad nagpadala. Pastor, gagawin po natin yan. Bahala si Lord sa amin. Hallelujah. Papasok ang ulan, Pastor. Lalagyan natin agad ng salamin. Kahapon pa lamang po may salamin na binigay na ng Panginoon. Bahala ang Diyos na magbalik sa iyo. Bahala ang Panginoon. Ano dapat natin gawin ngayon?
Kuya Joey, anong dapat natin gawin? Worship! Rejoice! Nakita ko si Kuya Joey na ganun. Pastor, gusto ko na pong umuwi kay Lord. Kuya Joey, rejoice! Rejoice! Bahala si Lord. Ate Tere, bahala si Lord. Sa mga mahal natin sa buhay, sa mga nanonood, bahala ang Panginoon. Bahala siya. Amen? Siya po ang may sagot sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Sino to tinalsikan ng mga LPG tank? Diba magpasalamat kayo, hindi sa ulo natin bumagsak yan. Hindi sa ulo. Hallelujah, kamangha-mangha ang gawa ng Panginoon. Hallelujah. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy kaming dumudulog, Panginoon, para sa Nanay Loring, Panginoon. Amin pong hiling, Panginoon, na mawala ang kanyang hilo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin namin ang kagalingan, Panginoon, ng Tita Evelyn, Panginoon. Nanay ni Cheche, Panginoon. Lord, dalangin namin ang kagalingan, Panginoon, dumaloy sa kanya, Panginoon. Mula ulo hanggang kanyang paa, Panginoon. Hawakan mo po siya, Panginoon. In Jesus' name, O God. Anumang karamdaman, Panginoon, amin po itong hinihiling sa iyo, Panginoon. At amin pong inilalapit sa iyo, Panginoon. Kagalingay makamit niya in Jesus' name. Ginagamit namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pangalan mo, Panginoon, sa oras na ito. Ipuin mo siya, Panginoon. Kaya din dinadalangin namin, Panginoon, ang Kuya Joey at ang Ate Tere, Panginoon. Aliwin mo po sila, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, na may mga kaganapang ganito, Panginoon, madama nila, Panginoon, ang yakap mo, ang iyong kilos, ang iyong galaw, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, si Brother Alberto, Panginoon, na mayroon siyang sakit, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, kagalingan makamit niya, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Normal, magiging laboratory niya, Panginoon, na gagawin sa kanya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, kapayapaan ang makamit, Panginoon. O Diyos, sa bahay, sambang ito, Panginoon. Kilos mo, banal na Espiritu, Panginoon, ang nagaganap, Panginoon. Alisin mo ang takot, Panginoon, sa puso ng bawat sa amin. At alam namin, Panginoon, gumagawa ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon.